Nagsimula ang lahat sa isang partikular na gabi. Isang babae, kasama ang isang batang lalaki, ang dumating sa Dunton Shelter upang humingi ng masisilungan. Ngunit tumanggi ang may-ari, marami na raw silang inaalagaan, at wala na silang matutuluyan. Pero hindi nagpatalo ang babae. Inilabas niya ang isang pilak na barya, sapat para kumbansihin ang ganid na may-ari na pagbigyan sila. Pagkapasok nila, ipinakita sa kanila ang kwartong tutuluyan nila. Dahil hating gabi na, ipinagpaliban ng lalaki ang pagpapaliwanag ng mga patakaran at bayarin sa susunod na araw. Inalalayan ng babae, na ang pangalan ay Helen, ang bata papunta sa kama. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot para sa batang tila pinasan na ang mundo sa murang edad. Tinanong ng bata kung nasaan ang kanyang nanay at tatay. Ngunit halata sa mata ni Helen ang takot at kalungkutan. Hindi niya kayang sabihin ang katotohanan. Sa halip, pinanggakuan niya ang bata. Helen, makikita mo rin sila, baka bukas, kaya matulog ka muna. Tumango ang inosenteng bata at maya-maya'y mahimbing ng natulog. Samantala, biglang inubo ng matindi si Helen. May dugo na sa kanyang palad, alam niyang malapit na ang kanyang oras. Sa huling sandali, tinignan niya ang bata, ngumiti ng malungkot, at pumikit magpakailanman. Nagising ang bata makalipas ang ilang sandali, nagulat siya. May dugo sa kumot, at ang babae, wala ng buhay. Dumating ang tagapangasiwa ng shelter, kasama ang kanyang kabit. Imbes na mag-alala, niinas pa sila na may namatay sa kanilang lugar. Napansin ng babae na kapareho ng buhok ng bata ang kay Pauline, isang matandang babaeng matagal nang nakatira doon. At parang itinakda ng tadhana, dumating rin si Pauline. Totoo nga, magkamukha sila ng bata. Agad iniutos ng kabit. Kabit, simula ngayon, ikaw na ang bahala sa batang yan. Walang libre sa shelter na ito. Kailangang mamaalimo si Pauline at ang bata para sa kanilang pananatili. Bagamat pinopondohan daw ng charity at gobyerno, ang Dunton Shelter ay isa palang mapang-abusong lugar. Ginagamit ang mga bata para kumita gamit ang tinatawag nilang responsibility fees. Lumapit si Pauline sa bata. Pauline, ako si Pauline. Ikaw, anong pangalan mo? Pero hindi sumagot ang bata. Nanatili siyang tahimik, tulala pa rin sa pagkamatay ng babaeng nag-alaga sa kanya. Ang babaeng hindi niya kilala, pero nagbigay ng init sa gabing malamig. Napansin ni Pauline ang lungkot sa mukha ng bata. Umupo siya sa tabi nito at bahagyang kinurot ang pisngi ng bata, parang paggising sa isang panaginip. Pauline, di ko alam kung anong pinagdaanan mo, pero, tapos na yon. Kung gusto mong mabuhay, itaas mo ang ulo mo. Kapag nanatili kang positibo, darating din ang kasiyahan. Maniwala ka. Inilahad niya ang kanyang kamay at ngumiti. Pauline, simulan natin ulit. Sabay tayong bumangon. Agad na inabot ng bata ang kanyang kamay. Sa simpleng kilos na iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Mula sa araw na iyon, nagkunwari siyang anak ni Pauline. Magkasama silang namamaalimo sa lansangan, ina at anak sa mata ng iba. Bagamat nagsimula ito bilang isang trabaho, hindi kailanman pinabayaan ni Pauline ang bata. Tinatrato niya ito na parang tunay na anak, puno ng malasakit, proteksyon, at pagmamahal. Pinagtatanggol niya ito mula sa mga siga at ibang palaboy. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi kailanman nakaramdam ng pag-iisa ang bata. At sa isang iglap, 5 taon ang lumipas na parang isang ihip ng hangin. Ngayon, 8 taong gulang na ang bata. Ang pangalan niya, Rowan. Isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo, parehong huminto sina Rowan at Pauline para balikan ang lahat ng kanilang pinagdaanan, lahat ng sakripisyo, hirap, at pagkakapit-bisig sa bawat araw. Nabalitaan ni Rowan na malapit nang umalis si Pauline. Gusto niyang kausapin ito bago pa mangyari iyon. Tahimik na kinumpirma ni Pauline ang balita, totoo nga. Inalok siya ng trabaho bilang kasambahay sa isang marangal na pamilya. Masaya si Rowan para sa kanya. Naniniwala siyang magtatagumpay si Pauline sa bagong yugto ng kanyang buhay.
Tinukso siya ni Pauline, sabay biro. Pauline, ano ba yan, parang ikaw pa tong may problema. Hindi ba't ikaw ang may sariling laban din? Pero sa loob-loob ni Rowan, pawn siya ng pasasalamat. Lahat ng pinagdaanan niya, mula nang iwan siya ni Helen, sa tuwing inaapi siya ng ibang bata sa shelter, hanggang sa mga away sa kalsada. Si Pauline ang laging nasa tabi niya. Siya ang laging kakampi. Hindi niya namamalayan, tumutulo na pala ang luha niya. Dapat nga siyang matuwa para kay Pauline, pero bakit parang nadudurog ang puso niya? Una, iniwan siya ng mga magulang niya. Sumunod si Helen. At ngayon, si Pauline naman. Bakit palaging siya na lang ang naiiwan? Agad siyang pinakalma ni Pauline. Pauline, Rowan, hindi ka nag-iisa. Kahit wala ako sa tabi mo, hindi ibig sabihin mag-isa ka. Pauline, ang tunay na pag-iisa, pag wala na ang laman ng puso mo. Pero habang dinadala mo kami sa puso mo, habang naaalala mo kami, nariyan kami. Pauline, kapag naramdaman mong malungkot ka, ipikit mo lang ang mga mata mo at damhin mo ang puso mo. Kasi andyan lang ako, kasama mo. Lumipas ang mga araw, lumubog ang araw, at dumating muli ang gabi. Sa gitna ng kagubatan, inalala ni Rowan ang mga salitang binitiwan ni Pauline. Naramdaman niyang nag-iisa na naman siya. Ipinikit niya ang mga mata, inilapat ang kamay sa kanyang dibdib, at sinubukang damhin ang mga taong mahalaga sa kanya. Biglang kumilos ang mana sa paligid niya. Kahit nakapikit, parang nabuksan ang paningin niya, parang kita niya ang buong mundo. Hindi lang mundo, ramdam niya ang presensya ng kanyang mga magulang, ni Helen, at ni Pauline. Lahat ng mahal niya, parang nariyan lang, malapit sa kanyang puso. Mabilis lumipas ang mga taon mula nang umalis si Pauline. Ni minsan, hindi siya nakipag-ugnayan kay Rowan. Naniniwala si Rowan na abala pa rin ito sa panibagong buhay. Wala siyang magawa kundi ipagdasal ang kalagayan ni Pauline. Samantala, mag-isa na siyang namamalimos, tulad ng ibang bata sa shelter. Inatasan siya ng direktor sa Zone 1, ang bagong lugar na siya ang bahala. Pinakakumikitang lugar, dahil malaki ang kinikita niya, palagi siyang maganda ang trato kumpara sa ibang mga bata. At narito naman, ang lalaking palaging sobrang palakaibigan kay Rowan. Ang pangalan niya ay Blake, at siya ang tagapamahala ng Zone 1. Simula nang marinig niya ang malungkot na nakaraan ni Rowan, kumikilos na siya na parang matalik na kaibigan. Siya rin ang tumulong kay Rowan na maunawaan na ang kumpol ng liwanag na nakikita niya tuwing pinipikit ang mga mata ay mana. Dahil sa pagiging matulungin at maunawain ni Blake, wala ring dahilan si Rowan para kamuhian siya. May mga pinagsiksik na kumpol ng liwanag sa loob ng katawan ng lalaking ito, at lumalabas na isa pala siyang bihasang swordsman na gumagamit ng mana. Dahil nakikita ni Rowan ang mana, napansin niyang may kakaibang malabong ningning ang mana ni Blake. Para mas maintindihan, narito ang kaunting paliwanag tungkol sa kung paano gumagana ang mana sa mundong ito. Ang mana ang pangunahing sangkap na tumulong sa pagbuo ng mundong ito. Humihigop ng mana ang mga tao sa pamamagitan ng paghinga, at hindi nila alam na naaapektuhan na pala nito ang daloy ng mundo. Sa lahat ng tao, ilan lamang ang tulad ni Blake na kayang pakanabangan ang lakas ng mana gamit ang iba't ibang paraan ng pagsasanay na tinatawag na mana cultivation. Mahigpit na pinaalalahanan ni Blake si Rowan na huwag munang sumubok ng mana cultivation ng walang sapat na kaalaman, dahil maaari itong maging delikado kung mali ang paghawak. Habang may mga dumaraang naghulog ng barya sa lata ni Rowan, taos-puso siyang nagpapasalamat, gaya ng dapat gawin ng isang pulubi. May ilang mga dumaraang babae ang natutuwa sa kanya, dahil sa kanyang kakatean at inosente niyang itsura. Samantala, abala si Rowan sa pag-iisip kung paano niya maiaangat ang sarili sa mana game na ito. Una sa lahat, sinusubukan niyang masanay na makita ang tunay na bagay at mana ng sabay, at matagumpay niya itong nagawa. Nagpakita ng bahagyang ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Kamakailan lang, hirap pa siyang makita ang dalawa ng sabay, pero ngayon ay nasasanay na siya.
Ngunit hindi ito tagumpay na walang hirap, nakakalito at nakakahilo pa rin para sa kanya na makita ang mga pisikal na bagay at mana na nagsasapawan. Biglang dumating si Blake, namamangha sa dami ng perang nalikom ni Rowan. Ipinagkibit balikat lang ito ni Rowan, at sinabing dahil lang ito sa mabubuting puso ng mga tao. Pinayuhan siya ni Blake na mag-ingat sa paligid. Dahil baka may mga taong mainggit sa kanyang tagumpay. Kaya kung may mapansin siyang kakaiba, gusto ni Blake na agad niya itong i-report. Pagkatapos magpaalala, umalis si Blake matapos magpaalam at kumaway. Ngunit parang may nakita na si Rowan na kakaiba, ayaw niya lang itong sabihin sa kanyang nakakataas. May mga estrangherong nakita siya sa gitna ng mga tao, may matitingkad at malalakas na mana. Gaya ni Blake, parang may nakondensang mana sa kanilang tiyan. Pero ang kaibahan nila ay mas matingkad at maliwanag ang liwanag ng mana ng dalawang lalaking nakita niya kahapon. Lalong nabahala si Rowan dahil nakatingin sa kanya ang mga ito. Pero bigla rin silang nawala, tumalon-talon sa mga gusali. Sa kabila ng lahat, hindi naman mukhang mapanganib ang mga ito. Ayaw rin ni Rowan na malaman ng iba na kaya niyang makakita ng mana, gusto niyang panatilihing lihim ito. Habang may isa pang naghulog ng barya sa kanyang lata, napansin niyang pawn na ito. Kaya naglakad siya papunta sa base camp para palitan ito. Habang naglalakad, may mga aninong gumagalaw sa gilid ng daan. At may kaparehong matitingkad na mana rin ang mga ito. May kakaiba sa mga taong iyon, mga mukhang pamilyar. Sigurado si Rowan na sila rin ang mga taong nakita niya kahapon. Hindi lang isa, kundi maraming lalaki ang sunod-sunod na sumusunod sa kanya ng napakalapit. Wala siyang ideya kung ano ang balak ng mga kaina-hinalang taong ito. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong takot, dahil ngayon lang sila nakalapit ng ganito sa kanya. Isa sa likod, isa sa gilid, kailangan lang niyang makarating sa base camp kahit papaano. Unti-unting nilalamon ng kaba at nerbiyos si Rowan habang papalapit ng papalapit ang mga anino. Sa isang sandali, inisip niyang tapos na siya. Pero buti na lang, sa huling sandali, narinig niya ang boses ng isang pamilyar na tao, si Blake. Mabilis na tumatakbo si Blake, taglay ang bilis na parang Diyos. Nang maabyutan niya si Rowan, agad niya itong kinarga at tumalon ng sobrang taas, diretsyong lumapag sa bubong ng isang gusali. Ngunit hindi rin nagpahuli ang mga kaina-hinalang lalaki, sumusunod pa rin sila. Kaya pinabilis pa ni Blake ang takbo habang pinaalalahanan si Rowan na huwag bibitiw at huwag hahayaang malaglag ang kahit isang barya, baka magutom sila kinagabihan. Samantala, tulala na si Rowan sa sariling mundo, ikinaguguluhan ni Blake. Pagdating nila sa silungan, ibinaba ni Blake si Rowan, na nanatiling parang wala sa sarili. Akala ni Blake ay masyado lang natakot ang bata kaya nanigas ito sa takot. Kaya ngayong ligtas na sila, sinabi niya kay Rowan na makakapasok na ito sa loob. Pagkapasok ni Rowan, nalaman natin ang totoo, hindi siya tulala dahil sa takot. Nabigla siya dahil sa bagong natuklasan niya. Habang tumatakas sila, nakita ni Rowan kung paano dumadaloy ang mana sa katawan kapag kumikilos. Napansin pa niya kung paano kumakalat ang kondensadong mana tuwing ginagamit ito sa mga galami. Sa katunayan, natukoy pa niya kung ilang ulit humihimpil at sumisibol ang mana upang makatalon sa bubong. Kaya naman nagpasya siyang subukan ulit ito, upang masiguro kung ano talaga ang kanyang bagong natutunan. Huminga siya ng malalim upang sumipsap ng mana, pinadaloy ito sa kanyang katawan, at sinimulang iipunin ito, handang bitawan kung kinakailangan. Mukhang natutunan na rin ng batang ito kung paano talaga gamitin ang mana ng maayos. Ang kulang na lang, ay subukan ito sa aktwal na laban. Samantala, ang ibang mga bata na nasa kani-kanilang pwesto ay nagsimulang magdatingan, clueless kung bakit biglang tinawag silang lahat pabalik. Dumating ang kanilang senior. Alam niyang sabik ang lahat na malaman kung ano ang nangyayari, pero sinabi niyang huwag mag-alala, wala namang seryosong dahilan, kaya huwag nang magpanik.
Kapag natapos na ng bawat zone leader ang kani-kanilang inspection, babalik din sila sa mga pwesto. Hindi niya alam kung gaano katagal ito, kaya pansamantala, sinabi niyang manatili lang sila sa mga silid at huwag magingay. Maliban sa isang bata, si Rowan. Sinabihan siyang mag-empake ng gamit dahil ililipat siya. Tahimik siyang sumunod sa kanyang senior, ilang hakbang lang sa likod. Maya-maya'y inatasan siyang tumabi muna habang may kinakausap na isang malaking lalaki ang kanyang senior. Natural lamang na maging curious ang bata kung tungkol saan ang usapan, pero masyado itong malayo para marinig. Kaya pinaikot niya ang mana sa kanyang katawan at pinukas ito sa kanyang pandinig. At boom, rinig na rinig niya ang usapan kahit malayo. Lumabas na si Rowan pala ang paksa ng kanilang usapan. Ililipat siya sa main building, palayo sa dormitoryo. Maging ang senior niya ay. Hindi rin alam ng senior kung bakit ililipat si Rowan. Dahil utos ito ng direktor, iniisip na lang niya na baka may espesyal na malasakit ito sa bata. Hindi rin siya masisisi, gwapo nga naman talaga ang bata. At dahil sa nangyari sa Zone 1, natural lang na unahin ang kaligtasan ni Rowan. Posibleng miyembro ng Union, ang mga kainahinalang lalaking nakita ni Rowan kanina, kahit hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang Union na ito, pero malamang ay malalaman din natin. Naisip ng bata na malamang sila nga ang pinag-uusapan, yung mga taong sumunod sa kanya. Tinawag siya ng malaking lalaki at iniutos na sumunod. Dumaan sila sa loob ng main building hanggang makarating sila sa isang babae sa front counter na nagngangalang Amy. Pinakilala siya ng malaking lalaki kay Amy, dahil siya na ang bahala sa kapakanan ng bata mula ngayon. Matapos ang maikling pagpapakilala, umalis na ang malaking lalaki at naiwan ang dalawa sa isang tahimik at awkward na sandali. Si Amy ang bumasag sa katahimikan, tinanong ang edad niya. Mabilis na sumagot si Rowan na siya ay 10 taong gulang. Inamin din niyang hindi siya marunong magbasa o magsulat, dahil hindi siya naturuang gawin ito. Inasahan na ito ni Amy, galing nga naman siya sa dormitoryo. Pero simula bukas, tuturuan niya ang bata ng lahat ng kailangang matutunan. Pwede raw siyang tawagin na teacher, o kung hindi formal, ate. Nang pagmasdan pa niya ng mas malapitan si Rowan, napansin niyang hindi pangkaraniwan ang itsura nito para sa isang bata mula dormitoryo. Tahimik lang na nagtanong si Rowan kung bakit niya kailangang matutong magbasa. Bahagyang naiinis si Amy na hindi pa niya alam kung bakit siya narito. Ipinaliwanag niya na ang reading event ay isang pagtitipon kung saan may nagbabasa ng libro sa harap ng mga tao, kadalasan ay ginaganap ito para sa mga espesyal na okasyon. Minsan, mismong ang may akda ang nagbabasa, o di kaya'y mga maharlika bilang bahagi ng sosyal na pagtitipon. Ang husay sa pagbasa ay mahalaga sa mga nasa mataas na antas ng lipunan. At si Rowan ay itatampok para magbasa sa harap ng mga taga-suporta ng shelter. Kung magaling siya, baka mapili pa siya para sa isang espesyal na reading. Alam mo ba, ang mga batang mahusay magbasa ay madalas inaampon. Kadalasan, ang mga batang napipili ay nagbabasa ng pribado sa harap ng kanilang magiging tagapag-ampon. Pero para kay Rowan na hindi pa marunong magbasa ni isang salita, mahaba-habang paglalakbay pa ito. Pagkatapos ng mahabang paliwanag na iyon, hindi man lang natinag ang bata. Hindi siya nagmukhang litong-lito o takot, ikinagulat ito ni Amy. Pinatmo siya sa ulo ng may pagmamahal at sinabing sumunod na siya. Dinala siya ni Amy sa kanyang bagong silid at ipinakilala sa iba pang mga batang nakatira roon. Pagkaalis ni Amy, iniligay ni Rowan ang kanyang mga gamit sa sariling cabinet, isang bagay na wala siya sa dormitoryo. Doon, nilapitan siya ng isang bata na tila hindi makapaniwalang galing talaga siya sa dormitoryo. Bagamat hindi makapaniwala, halatang interesado rin ang bata. Inamin niya na ngayon lang siya nakakita ng galing sa dormitoryo. Bilang magandang pakikitungo, ipinakilala niya ang sarili bilang si Theo. Ang babaeng blonde ay si Noah. Ang lalaking nasa gitna ay si Hayden,
At yung tahimik na babae sa kaliwa ay si Lily. Ipinaliwanag ni Theo ang mga benepisyo ng paninirahan dito. Dito, wala nang nambubuli sa kanya. At higit sa lahat, hindi na niya kailangang mamaalimos. Ang mga batang kasali sa mga reading event ay tumutulong sa aklatan, nagtatrabaho sa reception hall, at umaasikaso sa mga bisita. Partikular na sa kwartong ito, sila ang nangangasiwa sa mismong aklatan, inaayos ang mga libro at sinisiguro ang maayos na operasyon araw-araw.